Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Araw ho ng Martes, June 3, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating headlines, panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may ilang hamon sa bagong talagang PNP Chief na si Police General Nicolas Torre III. Paramihan ng mga mahuhuling sangkot sa iligal na droga kabilang sa magiging basihan ng performance ng mga pulis ayon sa bagong PNP Chief. Kapalaran ng impeachment trial kay VP Sara Duterte nakasalalay sa 20th Congress ayon kay Senate President Francis Escudero. Taas singil sa kuryente ng Meralco nakaamba ngayong Hunyo. Panahon ng tag-ulan, opisyal lang nagsimula ayon po yan sa Pag-asa. Meron na naman napa sign of the cross partner. Sa Metro News, nasa 50 motorista na nahuling tinakpan ng kanilang plaka para makaiwas sa NCAP. I-issuean ng show cause order ng LTO. Science and Technology News, kalahati ng populasyon sa mundo mas matagal na nakararanas ng matinding init dahil sa climate change batay sa isang pag-aaral. At sa Lifestyle News naman po, mga tourist cars at caravans sa Ibiza, Spain, lilimitahan na ang bilang. Sa atin namang music trivia, ngayong araw nanguna sa Billboard Hot 100 ang awitin ni Aretha Franklin. Ano ang kantang ito? Alamin. At sa ating balitang kakaiba, isang airport sa Japan hindi pa nawawalan ng kahit isang bagahe ng kanilang mga pasahero. Wow! Maganda doon Maganda doon. Hindi kagaya sa Pilipinas. Oo. Correct. Oo, nakakatakot itong mag-iwan ng bagahe. Hindi mo maniniwanan, ganun pa rin. Yung pag sinek-in yung Pag bag. sinek-in, nawawala na. Alas 6:40 po ng umaga, kami ho ang mga tagapagbalita, Joel Malasakit At Mangorospe. Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Ito na mga ka-music. Epektibo na ho kaninang alas 6 ng umaga ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso po ng mga kumpanya ng langis, sa kasaada tumaas ng 40 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina habang 30 centavos naman ang aumento sa diesel. Bumaba naman ng 10 centavos ang presyo ng kada litro ng kerosene. Ayon po sa Department of Energy, ang mixed oil price adjustment ay bunsod ng inaasahang ipapataw na sanksyon ng Amerika sa Russia at ang tumataas na tensyon sa mga oil-producing region. Kabilang din sa dahilan ang mahinang economic activity sa Asia at ang ulat na pagpapalit ng energy policies sa India. 774 Balita Ngayon. Samantala, Prime Minister ng Singapore bibisita sa bansa bukas. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Bibisita sa Pilipinas si Singapore Prime Minister Lawrence Wong simula June 4 hanggang June 5. Ayon sa Presidential Communications Office, ang Pilipinas ang unang bilateral visit ni Wong matapos ang kanyang reappointment noong Mayo. Ito rin ang kanyang introductory visit sa Pilipinas kasunod ng imbitasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaasahang magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Prime Minister Wong patungkol sa usapin ng kalusugan, climate change mitigation, civil service cooperation at usaping politikal at ekonomiya sa rehiyon. Nabatid na ang Singapore ang kawalong pinakamalaking trading partner ng Pilipinas noong 2024 at kasalukuyang tahanan ng nasa 220,000 na Pilipino. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon.
Ilang hamon ang inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong talagang hepe ng pambansang pulisya na si Police General Nicolas Torre III. Sa change of command ceremony kahapon sa Campo Crame, sinabi ng Pangulo na napapanahon ang pag-upo ni Torre bilang PNP chief dahil sa masalimuot na problema sa seguridad ng bansa, kabilang ang transnational crimes, cyber threats, karahasang dulot ng mga extremist at ang isyu ng katiwalaan sa loob mismo ng PNP. Dahil dito inatasan ng Pangulo si Torre na aktibong makipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para sa mahigpit na pagkubkob sa iligal na droga. Dapat habulin anya ng PNP hindi lamang ang malalaking drug syndicates, kundi pati ang maliliit na tulak sa mga komunidad. Ipagpatuloy ninyo ang paglaban sa illegal na droga. Magsagawa pa rin tayo ng drug seizures at tiyakin na sasampahan ng kaso ang mga drug dealer at mga drug lord. Patuloy din kayong magmatyag sa ating mga komunidad para kahit ang small time ng mga drug dealers ay wala ring ligtas. Hindi dapat natatakot ang estudyante o ang mga manggagawa, motorista, magulang na maglalakad sa kalsada umaga man o gabi. Ipinag-utos din ni Pangulo Marcos kay Torre na panatilihing malinis at marangal ang hanay ng kapulisan at bilisan ang investigasyon at pagkamit ng hustisya sa mga kasong kinasasangkutan ng mga pulis. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng presensya ng mga pulis sa mga lansangan upang agad na makaresponde sa taong bayan. Paalala ng Pangulo sa mga pulis, huwag gamitin ang kapangyarihan para sa pansariling interes at sa halip ay maging tagapagtaguyod ng katarungan, kapayapaan at kaunlaran. Hamon ko sa iyo, panatilihing mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ng hustisya sa lalong madaling panahon. Paigtingin din ninyo ang presensya ng kapulisan sa mga lansangan. Siguruhin mas maraming pulis na umiikot sa mga kalsada at nagbabantay sa ating mga komunidad, lalo na sa lugar na madalas ang krimen at kaguluhan. Ferdinand Marcos Jr. 774 Balita Ngayon. Alas 6:45 po ang tabang oras sa buong kapuluan, kabilang sa magiging metrics ng performance sa mga pulis ay ang paramihan ng mahuhuling sangkot sa illegal na droga. Inihayag ito ng bagong talagang PNP chief na si Police General Nicolas Torre III. Makarang ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paghabol sa mga small-scale drug offenders. Gayunman sinabi ni Torre na dapat ang mga maaresto ay buhay. Sakali mang magkaroon ng mga reklamo ng pag-abuso sa mga pulis, inihayag naman ni Torre na agad tutugon dito ang Internal Affairs Service ng PNP. Kasama sa metrics natin ang number of arrests. Paramihan. Sige. Paramihan. Kung noon ay, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. No? Aresto. Kaya kanina sinabi ko, magtaas kayo ng kamay sa judge. Kasi kung talagang magaling kang pulis, hindi ka papayag na yung kriminal na yan, they're going scot-free. And there's only one way of doing that. Arestuhin mo sila, dalhin mo sa huskado. Dadaan ka sa piskalya, taas mo ang kamay mo, sasabihin mo, ito ebidensya ko. Kumbinsin mo ang piskalya. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Andyan ang human rights. Andyan ang media. Andyan ang mga abogado. Ay pag magreklamo yan, dito ka naman babalik sa loob ng internal disciplinary machinery. Andyan ang Internal Affairs Service, iimbestigahan, titingnan kung tama ang iyong ginawa. Samantala, kabilang din sa marching order ni Torre bilang bagong PNP chief ang pagpapatupad ng 3 minutes emergency response time kung saan kailangang makatugod agad ang mga pulis sa mga tawag sa 911 sa loob ng 3 minuto. Kabilang din sa tututukan ni Torre ang pagkakaisa at pagkakaroon ng mataas na moral sa mga kapulisan kung saan kaya niyang pairali ng respeto sa isa't isa at leadership by example. PNP Chief General Nicolas Torre III, balak gawing 8 oras ang duty ng mga pulis. Detalyated po ni Angel Garcia. Pinag-aaralan na ngayon ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ang pagpapatupad ng 8-hour duty sa kapulisan. Ayon kay Torre, layo itong bigyan ang mga pulisang sapat na oras kasama ang kani-kanilang mga pamilya.
Pero sinabi ni Torre na kapag ginawa ng 8 oras ang duty ng mga pulis ay dapat wala mga pulis ang nakaupo, nagsa-cellphone at nagliliwaliw. Aniya, dahil sa mas maiksi na ang kanilang duty, inaasahan niyang hindi magiging patulog-tulog ang mga pulis. 8 hours duty na very short, from 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Alas 2 ng hapon ang alas 10 ng gabi, hanggang alas 6 uli ng umaga. I'll make sure that even in alas 4 na madaling araw, buhay na buhay and they are still working at 100%. So, shorter hours, pero we'll ask for quality. Iginit pa ni Torre na naipatupadan niya ito nung siya pa ang District Director ng Quezon City Police District. Maliban dito, nais na ibalik ni Torre ang 3-minute response time ng pulisya na noon ay naipatupad na rin sa QCPD. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Nasa mga senador na nauupo sa 20th Congress ang huling desisyon sa magiging kapalaran ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inihag ito ni Senate President Francis Escudero ngayong 2 linggo na lamang ang nalalabi sa 19th Congress. Kahapon, muling nagpatuloy ang 19th Congress matapos ang bakasyon dahil sa idinaos na eleksyon nitong May 12. Gayunman, mayroon na lamang itong 6 na plenary sessions bago mag-adjourn sa June 13 at papalit naman ang 20th Congress sa July 28 sa araw ng ika-4 na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bunso dito, sinabi po ni Escudero na maaaring pagbotohan ng plenaryo ng 19th Congress ang usapin sa impeachment ng pangalawang Pangulo, ngunit anuman ang magiging desisyon ng 19th Congress ay maaari itong mabago sa pagpasok ng 20th Congress kasabay ng pag-upo ng 12 nanalong senador noong May 12 midterm elections. Nauna nang iniurong ni Escudero sa June 11 ang pagbasa ng articles of impeachment laban kay Bibi Sara upang mabiyagyang prioridad na iba pang panukalang batas na kailangan nilang ipasa. Pwedeng pagbotohan yan ng plenaryo ng 19th Congress. Pero ano man ang desisyon namin, hindi pwedeng i-bind yung 20th Congress. So pwedeng magkaroon ng ibang pananaw yung 20th Congress. Halimbawa, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Ulitin ko. Hindi namin pwede o kayang i-bind ang 20th Congress. Although karamihan ng mga miyembro ng 19th ay nandun din sa 20th Congress, kailangan itong pagpasahan muli ng 20th Congress either by an affirmative vote or by their silence and acquiescence sa ginawa ng daang Kongreso. Yan po ang pahayag ni Senate President Francis Escudero. Samantala, pagkapaliban sa presentasyon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ikinadismaya ng isang leader ng Kamara. Grace Mariano sa report. Nirerespeto ni House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega V ang desisyon ni Senate President Francis Chis Escudero na mula sa June 2 ay iatras sa June 11 ang presentasyon ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero aminado si Ortega na hindi maiiwasang madismaya siya sa nangyari na maikukumpara sa nakatakdang pakikipag-date kung saan handang-handa ka na pero hindi ka pala sisiputin ng kadate mo. Kailangan na mag-proceed. So, basta mag-proceed lang, siguro yung delay saka yung konting disappointment, normal naman yun. Kumbaga, parang may kadate ka lang pero biglang hindi ka sinipot, tapos pwede bang after 1 week na lang tayo lumabas? Parang ganun Di ba? Naka-ready ka na, nakabihis ka na, tapos hindi pala tuloy yung date mo. So, parang ganun yung feeling. Dagdag pa ni Ortega ang pasya ni Escudero ay nagdulot ng pangamba kaugnay sa nalalabing panahon at posibleng conflict sa schedule ang sinidye adjournment ng ika-19 na Kongreso. Gayunpaman, iginiit ni Ortega na ang pinakamahalaga ay maituloy ang pagbasa ng Articles of Impeachment sa kabila ng pagkaantala rito. Ako si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Siyang minuto na lamang po bago alas 7 ng umaga, si Bapa naglalagab live na balita. Ito na ho, talaga naglalagab live ho itong balitang ito. May nakaambang taas singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Ayon po sa Meralco, ito ay bunsod ng pagtaas sa overall charge para sa buwan ng Hunyo.
Gayunman, sinabi ni Meralco spokesperson Joe Saldariaga na wala pa silang pinal na presyo na magiging pagtaas sa kuryente dahil wala pa silang hawak na pinal na halaga ng generation charge na may malaking bahagi sa pagdetermina ng magiging overall charge sa kuryente kada buwan. Inihayag ni Saldariaga na bago matapos ang linggo, inaasang malalaman na ng Meralco ang posibleng pagiging pagtaas sa singil sa kuryente. Samantala, inaasahan naman ng Meralco na bababa ang konsumo sa kuryente ngayong pumasok na ang panahon ng tag-ulan. Magkano ba ang per kilowatt hour ngayon? 13? Nabasa ko yung sa amin, parang 13. Nasa 13 point something yata ang per kilowatt. Ang bigat, mga kaibigan. Ay, nako, talaga naman. 774 Balita Ngayon. Isang buwan na pagpapaliban sa EDSA Rehab sapat na para ma-evaluate ang proyekto ayon sa isang senador. Conde Batak sa detalye. Naniniwala si Senate President Chis Escudero na sapat na ang isang buwan para ma-evaluate ng gobyerno ang kahandaan ng EDSA Rehabilitation Project. Ayon kay Escudero, tama lamang ang hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos na ipagpaliban ng EDSA Rehab dahil kulang pa sa pagpaplano ang DPWH sa proyektong ito. Natatagalan din ng mambabata sa 2 o 3 taon na pagsasaayos ng EDSA at sa tagal ng panahon ay wala man lamang anyang naihandang alternate routes ang ahensya na tatawid sa Pasig River kapag nasimulan na ang pagkumpuni sa Guadalupe Bridge. Kung tutuusin, overdue na ang pagsasaayos sa Guadalupe Bridge kaya nagtataka ang senador na wala man lamang plano at paghahanda rito ang DPWH. Sapat na anyang isang buwan para masuri ang EDSA Rehab, lalo na kung itutuloy pa o hindi at ano pa mga kailangan gawin bago ituloy ang proyekto. Tama lang para sa akin dahil kulang pa ang pagpaplano tila dito ng DPWH. Masyadong matagal ang 2 o 3 taon para gawin yan. Kawawa naman ang ating mananakay, kawawa naman ang na gumagamit ng EDSA na pinaka-main route natin. Pangalawa, bakit ba sa tagal ng panahon wala silang pin-provide ng mga alternate routes na tatawid sa Pasig River dahil alam naman nilang gagawin ng Guadalupe Bridge? Ang nalalaman ko ay 2 lamang na hiwalay na tulay. Ba't hindi sila gumawa ng Bailey Bridge na magkokonekta, tatawid sa Pasig River upang sa gayon na maibsan yung hirap ng ating mga kababayan kung sakaling gagawin na nga yung Guadalupe Bridge na yan na overdue naman na talaga. Kulang ang naging pagpaplano at paghahanda ng DPWH kaugnay nito sa mahabang panahon na pinospone na ang implementasyon ng proyektong ito. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Inanunsyo na ng Pag-asa ang opisyal na pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Batay sa pinakahuling weather analysis at rainfall data mula sa mga piling istasyon ng Pag-asa, kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan ang naobserbahan itong nakalipas sa 5 araw dahil sa southwest monsoon o habagat. Ayon sa Pag-asa, hudyat na ito ng pagsisimula ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Gayunman, maaari pa ring makaranas ng pagtigil ng mga pag-ulan sa loob ng ilang araw o linggo o ang tinatawag na monsoon break. Pinapayuhan naman ang Pag-asa ang publiko na mag-ingat sa posibleng epekto ng mga pag-ulan, habagat at iba pang mga kaganapan sa klima at panahon. Samantala, kampo ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. pumalag sa planong ilipat sa ibang piitan si Teves. Narito po ang report ni Gina Mape. Gina. Nagpahayag ng pangamba ang kampo ni dating Kongresista Arnolfo Teves Jr. na mailipat sa ibang pasilidad si Teves. Ayon sa abogado ni Teves na si Atty. Ferdinand Topacio, nakatanggap sila ng report na may ilang individual na humihingi kahit sa korte na maglabas ng commitment order na nagtatanggal kay Teves sa Building 14 ng National Bureau of Investigation. Sakali anyang may katotohanan ng natanggap na report, iginitin Topacio na ang pagkakapit kay Teves sa NBI facility ay alinsunod sa kasunduan sa pagitan ng Timor-Leste at Pilipinas na kinakatawa ng DOJ na ikukulong si Teves sa institusyon na tumatalima sa pandaigdigang panuntunan. Dahil nito na mapangalagaan ng dating kongresista at mailayo sa pisikal na pananakit, pagpapahirap o torture, malupit at parusang nakabababa ng pagkatao at iba pa. Sinabi ni Topacio na ito ang dahilan kung bakit tinanggihan noon ng Timor-Leste Tribunal de Requesos ang extradition sa Pilipinas. Nakalakip sa Certificate of Handover at ang kasunduan ay linagdaan ng kinatamaan ng DOJ.
Sakali anyang totoo na dadalhin ang dating kongresista sa ibang piitan ay malalabag ang terms and conditions na linagdaan ng Pilipinas at Timor-Leste na maglalagay sa panganib kay Tevez. Sa harap ng pangamba, inihayag ng kampo ni Tevez ang tiwala kay NBI Director Jaime Santiago na pangangalagaan si Tevez laban sa anumang balak na pananakit sa dating kongresista at naghayag ng malaking tiwala sa korte na hindi pa iimpluwensya sa masamang hangarin ng sinuman. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Oras sa 3 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Mango At Rospe. Darlene Olaño. At iba pa naglalagab live at totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News po natin, nasa 50 motorista ang i-issuean ng show cause order ng LTO dahil po sa pagtatakip ng plate number ng kanilang sasakyan para makaiwas sa no contact apprehension policy o yung tinatawag ho na NCAP. Ito ay makaraang maisumiti na ng MMD Special Operations Group sa LTO ang mga ebidensya laban sa 50 nahuling motorista. Kaugnay nito, binala ni LTO Chief Vigor Mendoza ang mga motorista na masasampa ng kasong administratibo at kriminal ang mga lalabag alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inihayag pa ni Mendoza na kapag napatunayan ang kanilang pagkakasala, posibleng makulong ng 2 taon ang mga nahuling nagtatakip ng kanilang plaka. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 55 pesos and 62 centavos. 63 pesos and 15 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 74 pesos and 86 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 14 pesos and 83 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Medyo hindi na tumaas, ano? Hanggang 55 na lang Hanggang talaga. 55 partner. na lang talaga. Oo. Noto results. At sa ating Noto Lotto results. results, meron kayang nagwagi o nanalo kagabi. Narito po ang update ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Gran Lotto 655 na binola kagabi June 2, 36, 12, 2, 26, 51 at 29, kung saan walang nakapag-uwi ng 29,700,000 pesos. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 14, 42, 37, 10, 18 at 27, kung saan wala namang nanalo ng 17,723,222 pesos and 80 centavos. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Kalahati ng populasyon sa mundo mas matagal na nakararanas ng matinding init dahil sa climate change. Batay po yan sa isang pag-aaral. Detalye po ihatid ni Rosemay Miranda. Nakaranas ang kalahati ng pandaigdigang populasyon ng karagdagang buwan ng matinding init sa nakalipas na taon dahil sa pagbabago ng klima na gawa ng tao. Sa isang bagong pag-aaral na isinagawa ng mga siyentipiko sa World Weather Attribution, Climate Central at Red Cross Red Crescent Climate Center at inilabas bago ang Global Heat Action Day kahapon, binibigyan diin ng mga panganib ng heat exhaustion at heat stroke, gayon din sa kung paano nakakapinsala ang patuloy na pagsunog ng mga fossil fuel sa kalusugan at well-being ng bawat kontinente. Sinabi ni Frederick Otto, isang climate scientist sa Imperial College London at co-author ng pag-aaral, na sa bawat bariles ng langis na sinunog, bawat tonelada ng carbon dioxide na inilabas at bawat bahagi ng isang antas ng pag-init, ang mga heat wave ay makakaapekto sa mas maraming tao. Samantala, para masuri ang impluwensya ng global warming, ay sinagawa ng mga researcher ang pananaliksik mula May 1, 2024 hanggang May 1, 2025. Tinukoy nila ang extreme heat days bilang mga mas mainit sa 70% ng mga temperatura na naitala sa isang partikular ng lokasyon sa pagitan ng 1991 at 2020. Pagkatapos ay ikinumpara nila ang bilang ng mga naturang araw sa isang simulate na mundo na walang human-caused warming gamit ang isang peer-reviewed modeling approach. Bilang resulta, mahigit 4 na bilyong tao o 49% ng global population ang nakaranas ng hindi bababa sa 30 higit pang araw na matinding init, kung saan isa ang Caribbean island ng Aruba ang pinakamalubhang na apektuhan
na nakapagtala ng 187 extreme heat days na humigit ng 45 araw sa isang mundong walang climate change. Maliban dito, itinampok din sa pag-aaral ng isang kritikal na kakulangan ng datos sa mga epekto sa kalusugan na nauugnay sa init sa mga lower income region. Dahil dito, binigyan diin ng mga researcher ang pangailangan para sa mga early warning system, public education at mga heat action plan na iniayon sa mga lungsod, gayon din ang pagkakaroon ng mas mahusay na disenyo ng gusali kabilang ang ventilation at shading. Ako si Rosemary Miranda para sa DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa ating lifestyle news, mga motorist o tourist cars at caravans sa Ibiza, Spain, lilimitahan na ang bilang. Ang detalye ito naman ni Mika Fajardo. Mika. Simula noong June 1 hanggang September 30, lilimitahan na sa 20,000 ang pang-araw-araw na bilang ng mga sasakyan na ginagamit ng mga non-resident sa isla ng Ibiza sa Spain. Ayon kay Ibiza Council President Vicente Marie, ang hakbang na ito ay upang masiguro ang sustainability sa isla na may 150,000 residente at binibisita ng halos 3.6 milyon na turista kada taon. Sa kota ng mga sasakyan na ito, 16,000 na mga rental car na maaaring sakyan ng mga turista, habang natitirang bilang ay para sa mga pribadong sasakyan na tumatawid sa mga ferry na may paunang authorization para rito. Kailangan din ipakita ng mga caravan na mayroon silang reservation sa isang campsite at hindi pinapayagang iparada kahit saan sa countryside. Ipinapakita ng mga official statistics na ang bilang ng mga sasakyan sa kalsada ng isla ay dumami ng 4 na beses sa nakalipas ng 2 dekada mula sa 51,000 noong 2002 hanggang sa 207,000 noong 2022. Sinabi ni Marie na may mga tutol sa limitasyon na ito, ngunit aniya kinakailangan itong ipatupad upang ayusin at kontrolin ang mga unstable tourist flows sa isla. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating pong music trivia, ngayong araw na ito, nanguna sa Billboard Hot 100 ang awitin ni Aretha Franklin. Ano ang katang ito? Alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Tuesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, June 3 taong 1967, nanguna sa Billboard Hot 100 ang rendition ng Queen of Soul na si Aretha Franklin ng awiting Respect. Ang Respect ay unang nirelease ng American soul singer-songwriter na si Otis Redding noong 1965. Ang naturang kanta ay ginawa ni Aretha ng kanyang bersyon na isang feminist anthem. Ang kanyang version ng awiting Respect ay nagbigay sa kanya ng 2 Grammy Awards noong 1968 na kinabibilangan ng Best Rhythm and Blues Solo Vocal Performance for Female at Best Rhythm and Blues Recording. Kalaunan, isinailalim sa preservation ng National Recording Registry ang awiting Respect, habang ibinilang naman ito ng Recording Industry Association of America o RIAA at National Endowment for the Arts sa listahan ng Songs of the Century. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW Shate 4, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Si Aretha kakaiba. Franklin. Alam mo siya magaling na mga soul singer. Noong panahon na napanood mo yung parang di ko alam kung tsahin siya ni Whitney Houston. Dionne Warwick, yan yung mga batch ni Aretha Franklin. Di ko alam kung kinanta rin ni Aretha Franklin ng You Got a Friend. Malalaman natin yan, ha? Balitang kakibata, isang airport sa Japan, hindi pa nawawala ng kahit isang bagahe na kanilang mga pasahero. Magandang balita ito ni Doc Justin. Doc! Yes, Joel at Arlene, magandang umaga. Narito ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ang pagkawala ng mga bagahe ang isa sa mga risk na kinakaharap ng mga pasahero sa mga paliparan. Gaya na lamang sa Amerika kung saan naabot sa 3 milyon na bagahe kada taon ang nawawala sa kanilang domestic flights. Pero ibahin ninyo ang Kansai International Airport sa Japan. Dahil sa 3 dekada nilang operasyon, ay minsan hindi pa sila nawala ng bagahe ng kanilang pasahero. Binuksan ang Kansai International Airport noong September 1994 upang maibsan ang dagsa ng mga pasahero sa Osaka International Airport at mula noon ay tinatayang nasa 20 hanggang 30 milyon na
ng mga pasahero kada taon ang nagtutungo sa paliparan. Kaya naman, nakakamangha na sa milyon-milyong pasahero dumagsa sa paliparan ay ni minsan ay walang bagahe pa ang nawawala doon. Idinukomento naman ng Nikkei Asia ang proseso ng pag-handle ng mga bagahe sa Kansai Airport at makikita talaga ang mga empleyado nito na consistent na chine-check ang bilang ng mga bag sa arrival upang matiyak na nagtutugma ito sa bilang ng bagahe sa departure at masusiring minomonitor ang mga bagahe sa cargo hold ng eroplano o sa screening room upang matiyak din na sa loob lamang ng 15 minuto mula nang lumapag ang eroplano ay may deliver na sa mga pasahero ang lahat ng bagahe. Bunso dito, 8 taon na ang nakatatanggap ang Kansai International Airport ng International Award for Best Baggage Delivery. Sana na ito'y ma-adapt din ng NAIA. Sana. Dito sa atin, Sana. hindi lang laglag bag, may laglag bala pa. Anong laglag bala? Pero Ay, pastillas eh. Anyway, yan ang Diba? ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out ka na. Thank you. Nakakaingit, di ba? Kaya pwede nating sabihin dito sa airport sa Japan na yan, sana all. Sana all talaga. Sana lahat ng airport. Dito po sa Pilipinas, mga kaibigan, nakakahiya po, nakakatakot eh. Tinan nyo ang ginagawa ng mga kababayan natin kung aalis talaga. Diyos ko, kung hindi balutin ng masking packaging tape, no? yung buong ano nila, maleta. Para lang hindi mabuksan. Talagang meron pa rin hong mga sindikato. Naalala ko yung yung sister-in-law ko partner. Parang galing ng ibang bansa kasi OFW, di ba? Nilagay niya kasi yung mga alahas niya. Siyempre, alam mo naman mga babae, di ba? Yan din yung kanilang investment. Nilagay sa partner, sa hindi ko alam, sa parang bagahe yata. Diyos ko, pagdating dito, wala na. wala na. Naku po, may nagbukas. Oo. Hindi na niya nahanap. Alam ko natitrace ng natitrace nila partner. Oo, makikita. May mga Oo, CCTV naman oo. siguro doon. Pero that was, hindi pa Duterte time yun eh. Oo. Grabe Hindi na nakuha. yun, hindi na nakuha. Wala Saklap talaga. naman. Kaya nakakatakot din yung mag-uuwi ka na mas maganda doon na lang sa hand hand carry. mo. Oo. 'Di ba? Pero ganun pa rin partner eh. Nakakatakot pa rin pag dumaan sa di ba? Hindi, pero sa hand carry siguro hindi nakakatakot. Oo. Pero yung dadaan sa Yung i-check-in mo yung baggage mo. yung baggage mo, yun yung medyo magdasal-dasal ka ng konti. Mga kaibigan. At yan po ang kabuuan ng ating balitan ngayong araw na ito ng Martes, June 3, 2025. Ang aming pong katanungan, Ati pong topic ngayong araw po ng Martes, dapat bang hintayin na lang ang 20th Congress bago simulan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? kami po ang mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman po, Joel Gorospet. Ito po ang 774 Balita Ngayon. Maraming salamat. Alas 7, just na po ng umaga. 774 Balita Ngayon.